Ayun, okay, GGX, kumusta kayong lahat? At check lang natin, mag-analyze lang tayo ngayon mga idol, okay? Sa mga tropa natin, no, sa patuloy na sumusuporta sa channel natin, maraming salamat sa inyo. Sa mga bago, no, so kung magustuhan nyo yung video, keep like and subscribe na kayo dito sa YouTube channel natin. And para updated kayo sa mga nangyayari sa graph, okay? And then, check lang natin yung nangyayari ngayon. So far, nagsabi tayo sa Facebook natin, mga Lodi, no? Check lang natin, ha. Pakita ko lang sa inyo. Sa Facebook natin, no, sa ating page, no? So nagsabi tayo dito ng 66,400 support, 69,500 resistance, mga Lodi. No, ito kasing 69 is matibay yan, mga Lodi. Ito yan, yung nasa taas, okay? Siya yan, no? So after ma-reject dyan, tingin nyo bumababa. And then ngayon, kung mapapansin nyo, rejected siya sa 66,400. So, tulad ng sinabi ko, pag rejected sa 66,400, maglo-long position tayo dyan, mga Lodi. Pero, sabi ko nga sa inyo, 30, 25, and 20% profit is good, okay? Pero, ito yung titingnan natin. Ang sabi nila, KGX, ano ba mangyayari sa market, mga idol, no? Babagsak ba to KGX at kailan ba talaga ang bull run? Kasi kung pinaniniwalaan natin na ang bull run ay ang 2025, no, mga Lodi, balikan natin yung 2021 bull run, mga Lodi, para at least alam lang natin yung nangyayari. Okay, so pumunta tayo sa 1 hour time frame. Ang bull run nung nakaraan etong October 1. Kung mapapansin nyo, nag-start ng October 2020, October 1, so lumipad dyan hanggang doon sa dulo, no? Tapos, pagpasok ng November, mga Lods, no, nag-attempt pa siya na kunin yung pinaka all-time high. Okay? So, nag-attempt pa siya dyan sa 69,000, mga Lodi, no? Kaya lang, doon na nag-start, no, yung mismong bear market natin dito nung November 2021. Ngayon, kung titingnan naman natin yung 2020 bago mag-bull market, okay? Yung ngayon, kasi di ba 2024 ngayon, kung ang pinaniniwalaan natin na ang bull market 2025, check natin yung 2020 kung ano nangyari noong mga buwan ng October, no? 2022. Okay, ito 2021 to, okay? Tapos puntahan natin yung October 2020. October 1, ito siya. October 1, 2020, positive yung market natin. So, ito, kung titingnan nyo dito, from 10,000 to 13,000 to 14,000 siya, no? And then, pagpalo ng November, lumipad siya hanggang 19,000. So, ibig sabihin, 10,000 to 19,000. And then, pagpalo naman ng December, lumipad siya hanggang 29,000. So, ibig sabihin, from 10,000 to 29,000, ang nilipad ng 2020 October to 2020 December. Okay? So, kita nyo 19,000 agad yung inangat niya. Pagdating dito, no, sa January, no, lumipad siya and then, pero bumalik lang din. Pero umangat pa rin siya hanggang 33,000. Okay? 33,000 USDT from 10 to 33,000. So, which is 23,000. So, pagdating dito naman, nung February, lumipad siya hanggang dyan. 45,000. From 10,000 to 45,000, mga Lodi. Ang laki ng tinaas na noon, no? I think nasa 35,000 na. And then, March 2021, ito nakita ko to, no? Nung nag-60K to. 60K yan, umabot yan. 60K from 10 to 60. So, kung mapapansin nyo, 50,000 ang inangat niya before, ha? Pero, nung 2020, is karaniwan dyan, is mga retail pa lang. No, wala pang institution, mga Lodi yung nagtitrade, no? Wala pang BlackRock, tapos hindi pa na-approve sa SEC yung mga iba't ibang klaseng yun nga, yung sa ibang bansa, di ba? Wala pang na-approve masyado, di ba? Ito, ngayon, ng 2024, nagkaroon tayo ng halving ng Bitcoin, itong cycle na to, nagkaroon tayo ng Bitcoin halving, tapos na kung saan na-approve ng SEC, yung mismong spot Bitcoin ETF, pumasok na mga institution kagaya ng BlackRock, 'di ba? Kagaya ng Grayscale. So, andiyan na lahat ngayon, no? Kaya sabi nila, possible lumipad ang crypto hanggang 120,000. Pero pwede bang lumipad ng ganun ang the next bull run? Kung titingnan natin dito is 10,000 to 60,000 ang nilipad niya nung hanggang March 2021, which is 50,000. Balik tayo dito ngayon, no, sa 4 hours time frame na kung saan nandito tayo. So kung titingnan natin ngayong October, no, pagbasda natin October, eto ano lang to, ha, hindi to, kumbaga tinitingnan lang natin yung history. So kung titingnan natin nung October, no, pumalo siya ng 63. So kung magpa-plus 50K tayo, mga Lodi, no, aabot siya ng 113.
USDT ang Bitcoin, no? Pagdating ng bull run, no? Pero kung mapapansin nyo, yung 2020 na yan, no? Nagkaroon siya ng big dump. No? From 60, bumaba siya hanggang 29,000. So, parang bumaba pa siya ng negative 21,000. Ngayon, ang tanong nila, marami kasi nagsasabi na lilipad na ang market. Magkakaroon na ng kumbaga parang kukunin ngayon ng all-time high ulit, no? From itong October kayang tapusin niya ng 70k. No? Ako, ang tanong ko sa sarili ko, no? Ito lang 'yun. Ganito lang kasimple 'yun sa akin, no? Hangga't hindi nakukuha yung mga ginuguhitan kong 'yan, hindi ako maniniwala na papasok yan ng 58, na magdadrop ng 58.5 yan. Tulad ng sinabi ko nung nag-start tayo sa October, sabi ko hanggang 70k. I think, nag-failed man ako ng 500 USDT, pero tumama naman ako sa 69,500. Okay? From October, na nasa 60 lang siya, no, 63 to 69,500. Swerte na yung makahula ng sakto, di ba? Pero at least tayo, reality, 95% naging accurate tayo dun sa guess natin, mga idol. Ngayon, KGX, pwede pa bang bumagsak to? Possible yan. Tulad ng sinasabi ko, kung may sarili kang TA, kung meron kang sariling pattern, para sa'yo, ano ba yung, ako naman magtatanong, para sa'yo, babagsak pa ba yan? Ako, para sa akin, possible pang bumagsak yan once na ma-break tong support ko dito. Once na ma-break tong support ko dito, possible na pumunta siya ng 64,800, at pag na-break si 64,800, possible pumunta siya ng 62,500. Diba? Pero, pwedeng mag-bounce yan ulit, no? Once na marating niya tong area na to, si 66,400, at yung candle pumasok dito sa area na to, possible, lumipad pa yan. Lumipad, tapos mag-retest, pwede pa rin bumagsak hanggat hindi nakukuha si 68,300 ulit. So, yun, mga Lodi, no? Possible bang umangat si Bitcoin? Ako, kung titingnan natin, no, dahil institution, tapos spot Bitcoin ETF, tapos halving, nandiyan dyan, possible, lumipad siya hanggang 110 for me, USDT. Pagdating ng bull run. Tapos, after nun, magkakaroon ng big dump na kung titingnan nyo yung mismong history. Kasi karaniwan naman talaga yung mga ibang traders sa history tumitingin. Sa history, tinitingnan nila kung gaano kataas ba yung inangat nito the last bull run. Ilang percent ba ang inangat ni Bitcoin the last bull run? Ilan percent ba ang binagsak ni Bitcoin the last bull run? Diba? So tayo, ilan ba ang binagsak ni Bitcoin last bull run to bear market? 2021 bull run 69,000. Hanggang dulo ng bear market 15,500. Diba? Sa ulo ko siya. So from 69, 15,500. Ang laki ng binagsak, diba? So ngayon, biglang nag-all-time high ng 73,000. Inangatan niya ulit si 69K. So, possible, kung kaya niyang umangat ng ganun, I think kaya niyang umangat ng 110. For me lang. Pero, hanggang ngayon, syempre, tatanungin ako, ba't hindi ka pa naglulong kay GX? Tulad ng sinabi ko, masaya ako sa 20, 25, 30 na percent. Diba? Kasi gumuguhit lang ako. Hindi ako tulad nyo na maglulong habang buhay. Hindi. Masaya ako sa, saan? Sa 20, 25, 30. Bakit? Ba't ako masaya doon? Diba? Assets. Doon tayo sa assets. Spot. Tayo sa spot. 120, 119, diba? Kahit pa paano, eto lang yan. 119 lang yung negative natin sa spot, no? Pero kung titingnan naman natin, mga Lodi, kung bakit kaya dito hindi natin makita, no? Hindi natin makita yung hindi ko lang makita yung ano natin. Ay, hindi to dito. Sorry. Ito pala yung pan-trade natin. Ito yung papakita ko sa inyo. Tingnan nyo, ha. Ay, hindi. Hindi nyo to makikita dito. Nakikita ba? Hindi, no? So, pakita ko lang sa inyo. Facebook. PNL. Diba? Ito yung sinasabi natin. Daming tumatawa sa atin, pero to. Okay? So, today's PNL ko kanina is 4,021. So, ito yung 7 days PNL natin and 30 days. Diba? So, napakasimple lang. No? Doon lang yan sa 20, 25, 30. No? Mas nasusunog tayo, mga idol, kapag pagka ganyan, yung kumbaga parang pagka nag-aasam tayo ng 100% na profit, 200% na profit. Yan, nasusunog tayo diyan, mga lods, no? So hindi tayo ganoon. Hindi tayo dun sa
sa ganun klaseng profit. Doon lang tayo sa 20, 25, 30 kasi ayun yung napakadaling kunin na profit pagdating sa crypto mga idol. Ayan, katulad nito, no? Meron tayong 3,800 ngayon sa future. Ayan, nag-aabang din ako mga idol kung papasok ba doon sa TA ko ngayon si BTC. So ito yan. 64,432. Susubukan ko yan mga idol na pag once na hindi to na break at nagkaroon ng bounce yan, possible maglo-long position ako 30% lang. 20, 25, 30. Ganun lang kasimple. No? Sa mga gustong pumasok sa BitGet mga Lodi, no? Ayun lang, nandiyan lang yung link natin sa description at sabay-sabay tayo mag-trade mga idol para at least kahit papaano matuto ako sa inyo, matuto din kayo sa akin at share nyo lang sa comment section yung mga alam ninyo kung may mali man ako i-correct natin, tingnan natin kung ano yung magagawa na. Magtulungan tayo mga Lodi. No? Sabi ko. Uy, ito pala.